Mga kwentong pambata. Ang lumilipad na baul. Napakaganda ng araw ngayon. Malinis na kalsada. Masayang palengke. Kininto ang balkonahe. Teka, kininto ang balkonahe? Bahayan ng isang mayamang mangangalakal. Hay, sayang naman kung hindi ko sasabihin ang kwento sa inyo. Hindi ito tungkol sa mangangalakal, pero mahalaga siyang tao sa kwentong ito. Sa sobrang yaman ng mangangalakal na ito, kayang-kaya niyang lagyan ng pilak ang buong kalye. Pero isa siyang wais na tao at matalinong negosyante. Alam niya kung paano gumastos ng pera at kung paano mag-ipon. May lalaki siyang anak na tinatawag niyang Sven. Itong si Sven, isang napakatamad na bata. Almusal na! Salamat! Magandang umaga po, Itay. Magandang umaga, anak. Masarap ba ang tulog mo? Opo. Mas ayos nga po ang tulog ko sa ginintuang sapin kaysa sa ordinaryo lang. Pero sa tingin ko, dapat alisin yung mga ruby. Natutuso ako sa kanila eh. Hay, Sven. Hindi mo kailangan ng ginintuang sapin na may ruby. Ano naman, Tay? Mayaman naman tayo. Oo nga pala. Maghahanda ako para sa mga kaibigan ko ngayon. Isa sa kanila, binilhan ko rin ng isang malaking bangka. Magdidiwang kami. Bumili ka ng bangka para sa kaibigan mo? At ikaw ay magsasaya para ipagdiwang nila yon? Anong klaseng kaibigan sila? Mahal nila ako. Para sa kanila, ako ang pinakamagaling. Mahal ka nila dahil sa pera mo. Huwag mong sundin ang gusto ng lahat, Sven. Huwag mong isipin kung ano ang tingin nila sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Pero gusto kong gawin ang mga ganitong bagay para magustuhan nila ako. Hindi pa pwede yun? Ay, hindi ko alam ang gagawin ko sa iyo, anak. Pero makinig ka. May importante akong sasabihin sa iyo. May lumang baol sa itaas. Hindi lang siya ordinaryong baol, Sven. Lumalaki ka na. Balang araw, ikaw ang magmamana ng kayamanan ko. Lahat ng ito magiging sa iyo. Gusto kong mangako ka sa akin ngayon, Sven. Kapag nawala ako at kahit anong mangyari, huwag mong ipamimigay ang baol. Ipangako mo, Sven. Opo, Itay, pangako. Makalipas ang ilang taon, sumakabilang buhay na ang mangangalakal. Nasa hustong gulang na si Sven. Nalulungkot siya para sa kanyang ama. Sa tamang panahon, mamanahin na niya ang kanyang kayamanan. Ano? Mamanahin ko ang lahat? Oo, Sven. Ikaw nga ang tagapagmana ng kayamanan ng iyong ama. Sa'yo na ang lahat-lahat ng ito. Alagaan mo ito, Sven. Pero hindi inalagaan ni Sven ang mga ito. Sobra-sobra ang kanyang gastos. Lagi siyang nagsasaya. Araw-araw niyang pinapaayos ang kanyang bahay. Bawat araw, iba-iba ang itsura nito at naglalaman ng pinakamamahaling antigo. Hinahangaan siya ng kanyang mga kaibigan at dahil dito, natutuwa si Sven. Alam ng lahat ng kanyang kaibigan na mayaman na siya ngayon. At kahit ano, kaya niyang bilhin. Pero lahat ng kaibigan niya may alam ding iba. May tinatagong talento si Sven. Magaling siyang magkwento. Walang tagapagsalaysay na kasintulad niya. Nabihag niya ang lahat ng kanyang tagapakinig. At ininom ng langit ang lahat ng tubig sa dagat at karagatan. Biglang umulan. Wow! Ang galing! Ang galing mo! Ikaw ang nagpaulan, Sven. Ang galing mo, Sven! Yayaman ka sa pagiging tagapagsalaysay, kaibigan. Pero hindi pa ba ako mayaman, ha? Oo naman. Mayaman ka nga. Pero hindi habang buhay tong pera na to, diba? Hindi ba't kailangan mo ring mag-ipon para gumastos? Ay, sinisira mo naman ang kasiyahan. Tara! Ang saya! Tagay! Tagay! Magsaya tayo! Uminom tayo! Patuloy itong nangyari ng ilang linggo. Oo, ilang linggo na lang dahil naubos na ang pera. Nag-umpisa nang magbenta si Sven
ng kanyang mga antigo para sa panggastos niya. Pero hindi siya tumigil magsaya o gumastos para sa mga kaibigan niya. Sa wakas, dumating na ang araw. Wala ka ng pera! Imposible! May natira naman sigurong pera. Gusto ni Patrick ng bagong karwahe. Siguradong mabibili ko kahit ito man lang. Hindi ba? Hindi, Sven! Wala ka ng pera! Ang mayroon ka na lang ay ang suot mo, tsinelas at itong baul. Wala kang kikitain kahit ibenta mo yan. Ay, wala na akong pera. Wala man lang akong bahay o kahit kama man lang na matulugan. Aray! Ano to? Susi? May susi tong lumang baul? Ayos! Ano? Hala! Nananaginip ba ako? Patay na ba ako? Pero hindi iyon panaginip at hindi rin patay si Sven. Kakaiba ang baul. Isa siyang mahiwagang baul. Nilipad ng baul si Sven sa karagatan at kabundukan. Sa wakas, lumapag ang baul sa lupa ng mga Turko. Pumaba sa baul si Sven at itinago ito sa ilalim ng puno. Pagtapos, lumibot-libot siya sa palengke. Nakasuot ng trahe de boda at tsinelas ang lahat ng nandon kaya walang nagduda kay Sven. Sa kanyang paglibot, nakakita siya ng palasyo. Oh, wow! Ang laki ng bahay na yun! Bahay? Bago ka lang ba sa mundong ito? Hindi iyan bahay. Yan ang palasyo. Nakatira ang sultan at sultana riyan kasama ang prinsesa. Ang prinsesa? Oo, ang prinsesa. Pero ang sultan at sultana bantay sarado sa kanya. Walang basta-bastang pwedeng makalapit sa kanya. Ha! Kayang-kaya ko siyang makita. At pinuntahan ni Sven ang prinsesa. Natutulog ang prinsesa. Sa sobrang ganda niya, umupo na lang sa kwarto si Sven at tinitigan siya. Gusto ni Sven na panoorin siyang matulog. Hindi nagtagal. Ano to? Sino ka? Huwag kang sisigaw! Ako si Sven. Isa kong anghel? Oo, anghel ako. Isa akong anghel ng baul ng mga Turko. Anghel ng baul ng mga Turko? Ano yon? Nakakalito naman! Walang ganyan, no? Pero meron. Ako yun. Nandito ako sa harapan mo. Kahit totoo man yan, anong naisip mo at basta ka nalang pumasok sa kwarto ko? Lapastangan ka! Wala akong pakialam kung sino ka! Ipapa-aresto kita ngayon din! Hindi, wag! Pakiusap! Parangawan mo na. Tama ka. Hindi ko dapat ginawa to. Patawad! Huwag ka nang magmakaawa. Sabihin mo, paano ka nakaakyat dito? Lumipad ako gamit ang baul ko. Galing sa buwan? Maraming magagandang talon at lawa doon. Tulad ng mga mata mo. Kung saan lumalamoy ang mga ideya mo na parang sirena. Ang noo mo parang nyebeng nakikita sa bundok. Hindi ko maalik sa mga mata ko sa'yo, prinsesa. Nakakita ka na ba ng mga tagak na nagdadala ng mga sanggol sa ibabaw ng dagat? Ikaw talaga? Ang galing mo magkwento. Nakakatuwa. Prinsesa, pwede ba kitang pakasalan? Ano? Nahihibang ka ba? Kakakilala lang natin. Akala ko may namamagitan na sa atin. Akala mo lang naman yon. Umalis ka na nga. Pero bakit di kita pwede pakasalan? Nagustuhan mo naman yung mga kwento ko, di ba? Nagustuhan ko naman. Sige, bumalik ka bukas para makilala mo ang mga magulang ko. Sobrang hilig nila sa mga kwento. Gusto ni Papa ng masayang kwento habang si Mama gusto ng may aral. Kung may makukwento kang ganito bukas, pakakasalan kita. Gusto ko yan! Babalikan kita, prinsesa! Sumakay si Sven sa baul at lumipad papunta sa gubat. Buong araw at magdamag siyang nagsulat ng kanyang ikukwento. Ngayon lang siya naging ganito kasaya ni hindi siya kumain, uminom o natulog. Dumating ang araw na kanyang makikilala ang sultan at sultana. Masigasig siyang naglakad sa loob ng palasyo. Binangkit na ng prinsesa ang tungkol sa anghel ng baul at ang kanyang galing sa pagkwento. Hindi na sila makapaghintay. Ako po ay lubos na gumagalang sa inyo, sultan at sultana.
Sige, mag-umpisa ka ng magkwento. Isang araw, may mga posporo. Oh, mukhang bago lang kayo dito. Saan kayo nanggaling? Kami ang mga posporo. Galing kami sa puno ng pino. Mas mayaman pa kami sa mismong kayamanan. Pwede kaming tipirin ng buong taon. Bumaba ang mga ibon at kinantahan kami. Tapos, may dumating na mga mangangahoy at di nabigilang dalhin kami sa mundo ng mga tao. Sang-ayon ako. Dapat makita ng lahat kung gaano kami kamaharlika. Bumuo ang aming pamilya ng isang barko na kayang ikutin ng mundo kung kinakailangan. Dinala kami dito para magbigay liwanag sa mga tao. Napakalungkot ng kwento na yan. Wala na ang pamilya nyo. Bakit gustong-gusto nyong magustuhan namin kayo kung tanggap nyo naman kung sino kayo? Hay nako, Mr. Tinderbox. Naiinggit lang kayo sa amin. Alam nating lahat na wala ka ng silbi ngayon dahil nandito na kami. Matanda ka na. Di ka na nila kailangan para magsindi ng apoy. Ay, sana ganyan din ka pa napanabig ang buhay ko. Ang pinaka nakakairita sa lahat kung paano nila ako nililinis. Ang kati-kati. Ang pakikihalubilo ko na lang sa mga nandito ang inaabangan ko. Hindi lahat kasing swerte namin. Napakaganda at kapanapanabi kayong mapanood na nasusunog. Ano? Huwag mong sabihin yan. Nakakatakot yung sinasabi mo. Huwag kayong makinig sa kanya. Hindi nakakatakot yun. Maganda nga naman tayo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Bigla na lamang may dumating na katulong. Nanahimik silang lahat. Nilagay niya ang palayok sa kalan at naghanap ng pangsindi ng apoy. Umaasa ang mga posporo na mapipili sila dahil nais nilang mapabilib ang lahat. At yun nga ang nangyari. Kinuha ang mga posporo, sinindihan at tinapon sa mga kahoy. At ganun nga, biglang sumiklap ang mga posporo. Ngayon, alam na nila. Nasunog silang lahat at ang natutunan natin ay Huwag isakripisyo ang ating sarili para lang magustuhan ng iba. Magpakatotoo tayo. tama yan! Napakagandang kwento. Magaling, Sven. Sobrang ganda. Iho, maaari mo nang pakasalan ang aming anak. Oo, tama. Paghandaan natin iyan at magdiwang tayo ngayon. At nagdiwang nga sila. Lumiwanag ang buong bayan na parang mga bituin sa langit. Dapat may gawin ako para mas mapabilib sila. Alam ko na, papuputokan ko ang langit. Hindi na pinag-isipan pa ni Sven. Nilagyan niya ng mga paputok ang baul at lumipad siya sa itaas para paputukin. Napakaganda. Pero bigla na lamang... Oh, hindi! Hala, anong nangyari? Hindi ko na makikita ang prinsesa. Ay, tama sila. Huwag isakripisyo ang ating sarili para lang magustuhan ng iba. Magpakatotoo tayo. Mahalaga ang natutunan ni Sven. Napagtanto niyang tunay siyang masaya kapag gumagawa siya ng kwento at sinasabi ito sa iba. Wala nang iba pang nagpapasaya sa kanya maliban dito. Hindi pera, hindi ang baul, at hindi ang prinsesa. Lumis siya ng direksyon at ginawa ang gusto niya talagang gawin. Bilang isang magaling na tagapagsalaysay.